Hallelujah, hallelujah. Pinagkasundo ni Kristo ang Diyos at mga tao, kaya't napatawad tayo. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sumakay si Jesus sa bangka, tumawid sa kabilang ibayo at tumuloy sa sariling bayan. Pagdating niya roon, dinala sa kanya ng ilang katao ang isang paralitikong nakaratay sa kanyang higaan. Nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananalig, sinabi niya sa paralitiko, "Anak, lakasan mo ang iyong loob, pinatatawad ka na sa iyong mga kasalanan." Isinaloob ng ilang eskriba naroon. Nilalapastangan ng taong ito ang Diyos. Ngunit batid ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya't sinabi niya, "Bakit kayo nag-iisip ng ganyan? Alin ba ang mas madali? Ang sabihing ipinatatawad na ang mga kasalanan mo, o ang sabihing tumindig ka at lumakad? Patutunayan ko sa inyo na dito sa lupa ang anak ng tao'y may kapangyarihang magpatawad ng mga kasalanan." At sinabi niya sa paralitiko, "Tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at umuwi ka." Tumindig nga ang lalaki at umuwi. Nang makita ito ng mga tao, sila'y natakot at nagpuri sa Diyos na nagbigay ng ganitong kapangyarihan sa mga tao. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiumpo muna ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Kung titingnan po natin ang buhay ng mahal na pong Jesus Nazareno, nung siya ay nagkatawang tao na kagaya natin dito sa lupa, walang hinagad si Jesus ng masama. Lahat ng kanyang pagkilos, lahat ng kanyang paggawa, mabuti. Dahil sinasalamin niya ang kabutihan ng Diyos. Kung titingnan po natin sa kwento ng buhay ni Jesus, lahat po ito ay may taglay na kabutihan. Lahat po ito may taglay na pagmamahal. Dahil ang kanyang buhay ay salamin ng kabutihan at pagmamahal ng Diyos. Kaya nga, ni isang bagay dito sa lupa, si Jesus walang hinangad na hindi mabuti. Ang buhay ni Jesus dito sa lupa, puno ng pagmamahal, puno ng pag-ibig. At kaya nga mga kapatid, kung titingnan natin sa ating ebanghelyong napakinggan, si Jesus nagpagaling ng isang paralitiko. At bakit pinagaling ni Jesus ang paralitong ito? Dahil yung kanyang kapangyarihan nagmumula sa kanyang kakayanang gumawa ng mabuti at iparamdam ang awa ng Ama. Pero pansinin natin doon sa ating ebanghelyo, si Jesus gumagawa ng mabuti, si Jesus gumagawa ng tama, pero meron pa ring tumutuligsa. At sino po ang tumutuligsa kay Jesus? Ang mga eskriba,
ang mga Pariseyo. At minsan mapapaisip tayo, bakit kung sino pa ang gumagawa ng tama, kung sino pa ang gumagawa ng mabuti, kung sino pa minsan ang sumasalamin sa awa at pag-ibig ng Diyos, yun pa ang tinutuligsa. Yun pa ang hindi pinaniniwalaan. Yun pa minsan ang inaaway. Pero mga kapatid, parte ho yan minsan ng buhay din natin bilang mga Kristiyano. Di ba minsan may mga pagkakataon sa buhay natin, ako na nga yung gumawa ng mabuti, bakit parang napasama pa ako? Ako na nga yung ang isip ng kabutihan para sa kapwa ko, bakit parang mali pa sa tingin ng iba? Kaya minsan, nawawalan tayo ng lakas ng loob. Diba? Nawawalan tayo ng lakas ng loob na salaminin ang awa ng Diyos. Nawawalan tayo ng lakas ng loob na salaminin ang pag-ibig ng Diyos. Total naman, ganyan ang tingin niyo sa akin, magpapakasama na lang ako. Total naman, ganyan ang tingin niyo sa akin, o hindi ko nagagawin kung ano ang mabuti. Pero mga kapatid, sa ating ebanghelyong napakinggan, may pagtutuligsa kay Jesus. Merong pagdududa kay Jesus ang mga eskriba, ang mga tumutuligsa sa Kanya. Pero napigilan ba si Jesus? Hindi. Dahil kailanman sa buhay ng Panginoon, hindi mapipigilan ng pagdududa ng iba, ng pagtutuligsa ng iba, ang paggawa ng mabuti. Kaya mga kapatid, kung sa buhay mo ngayon, kayo po ay nakakaranas ng pagtutuligsa dahil kayo ay gumagawa ng tama, lakasan mo ang loob mo. Kumapit ka sa Diyos dahil sa mga oras na ikaw ay nagpupursigi na gumawa ng mabuti at tama, sinasalaminin mo ang Diyos. Sinasalamin mo si Jesus. Huwag kang mapagod, huwag kang matakot, bagkus patuloy ka lang na salaminin si Jesus. Salaminin ang Diyos sa paggawa ng mabuti at tama. Alam niyo po mga kapatid, madalas ko po itong nababanggit sa panahon natin ngayon. Bakit kaya sa panahon natin ngayon, kung sino pa ang gumagawa ng masama, kung sino pa ang gumagawa ng hindi tama, kung sino pa minsan ang gumagawa ng hindi mabuti, sila ang pinapalakpakan, sila ang pinupuri. Kaya nga minsan, kung sino pa yung gumagawa ng masama, pinupuri natin. Kaya anong nangyayari? Sa pagpuri natin, patuloy silang gumagawa ng masama. Pero minsan, kung sino pa ang gumagawa ng mabuti, kung sino pa ang gumagawa ng tama, kung sino pa minsan nagpapakita ng kabutihan ng Diyos para sa atin, yun pa minsan ang hindi natin pinapalakpakan. Kaya nga minsan, nagtataka na rin ako, bakit kaya minsan parang umuunti ang mabuti sa mundo? Dahil marahil natatakot, nawawalan ng loob. Pero mga kapatid, huwag kang matakot na gumawa ng mabuti. Huwag kang matakot na gumawa ng tama. Huwag kang matakot na salaminin ng Diyos sa iyong buhay. Dahil kailanman, ang taong gumagawa ng mabuti, hindi pinabayaan ng Diyos. Ang taong gumagawa ng tama, hindi pinabayaan ng Diyos. At hindi ka rin pababayaan ng mahal na pong Jesus Nazareno. Kaya mga kapatid, sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa, sa tulong ng mahal na pong Jesus Nazareno, tinatawagan tayo na sa kabila ng maraming pagdududa ng mundo sa kabutihan, sa kabila ng maraming pagtutuligsa ng mundo
sa katotohanan, sa kabila ng maraming pagtutuligsa sa kabutihan, lakasan natin ang ating loob na gumawa at piliin pa rin ang tama. Dahil sa mga oras na tayo gumagawa at pinipili pa rin ang tama, tunay nating sinasalamin ang kabutihan at pagmamahal ng Diyos. Amen.